This week, pinagkaguluhan ang post na to online kung saan sinasabi ang pera natin sa bangko magkakaroon na ng 20% na tax. Well, tatakpan ko na to kasi kung yun lang ang babasahin nyo, very misleading and incorrect ang information talaga. So, ito ang totoong kwento. Alam nyo ba, since January 1 of 1998, 20% na talaga ang tax na kinukuha ng gobyerno mula sa interest na kinikita natin sa mga savings account natin sa bangko. So ayan, before July 1 of this year, ito yung taxes ng mga interest na kinikita ng ating pera sa bangko. For example, nag-time deposit ka sa bangko, right? Ng less than 3 years, ayan. Ibig sabihin, yung kinita mo dun sa time deposit mo, 20% ng interest na kinita mo mapupunta sa gobyerno. Kapag naman mas may budget ka at yung pera mo kayang magstay ng more than 5 years sa bangko, yung time deposit mo, then wala kang tax. Makukuha mo yung buong interest. Ang difference this year, whether yung time deposit mo is 1, 5, or 10 years, regardless, ang kinita mong interest from your time deposit ay magkakaroon na ng 20% tax. So if you'll think about it, ang matatamaan talaga dito ay ang mga taong may extrang pera na kayang mag-maintain ng time deposits or bonds ng more than 5 years. Kasi ngayon, ang kikitain nilang interest ay magkakaroon na rin ng 20% tax. And alam nyo rin ba, nabasa ko na 90% ng mga Pilipino na gumagamit ng bangko hindi kayang magkaroon ng time deposit ng more than 1 year. Ang ibig sabihin nun, 90% ng mga Pilipino ay matagal nang nagbabayad ng 20% tax sa mga kinikita nilang interest sa kanilang bangko. In summary, ang gustong ipaabot sa atin ng gobyerno is that we have nothing to worry about dahil matagal na natin na-experience yung 20% tax sa interest na na-earn natin sa bangko kasi nga, mas madaming Pilipino ang hindi kayang mag-time deposit ng more than 1 year. I hope mas clear na sa inyo yan, pero pag may tanong pa kayo, feel free to comment at willing na willing akong sagutin yan. And of course, para mas maging matalino, i-follow nyo lang ako dito sa Mr. Curious.